Yes, hello, magandang umaga sa ating lahat. So, especially to all the students of grade 7, Yellow Bell, no? Okay. So, we all know, alam naman natin na again, papapatuloy pa rin yung modular modality natin sa pag-aaral, no? Since our province is giving much importance on the safety of our students, lalong-lalo na kayo, no? Mahirap naman na magkaroon ng paglindol o pagyanig at nandun kayo sa school. So, the risk is very high na pwedeng o magkaroon ng stampede kapag nandun kayo sa school. So napag-desisyon na ng ating province, ng ating governor na it's better to have still modular activity, no? But on my part, I would rather have this kind of video presentation for you to be able to really learn because I will explain the lesson, no? So all you have to do is just have to watch and listen to the video presentation that I will be sending to each and every one of you, okay? Now, so on the first, second quarter, you discuss about computer for the first quarter, ICT, the second quarter about uh, farming, no, yung mga agriculture and fisheries and aquaculture, yan yung mga natutunan niyo sa second quarter. And the third quarter is about industrial arts. So for the fourth quarter, we will be discussing the fundamentals, no, of FCS, no, or the Family Consumer Services. Baka nakita nyo dyan, nakalagay dyan quarter 3, no? So again, may mga konting adjustment lang kasi supposed to be yung industrial arts ay matutunan ninyo on the third quarter, no, in the fourth quarter. But since Sir Rafi already discussed the topic on the third quarter, so that is why nag-adjust ako na since para matalakay natin ang lahat-lahat ng scope ng TLE, so yung fourth quarter will be about FCS or yung Family Consumer Services. Now let's go, let's start. So the first topic that we will be discussing on FCS or the Food Family Consumer Services is about the fundamentals of hospitality and tourism industry. Ano bang ibig sabihin ng hospitality? May iba ba sa inyo kung may idea ba kayo kung anong ibig sabihin ng hospitality para sa inyo? Hospital? Or what is tourism by the way? No, tourism industry. Okay, so yan yung ating aalamin sa lesson na ito. Okay, so let's start. So these are our learning objectives for this topic. At the end of the lesson, the learners are expected to, number one, differentiate hospitality and tourism. Okay, and number two, distinguish the types and forms of tourism and the kinds of tourists. So malalaman natin ang mga iba't ibang uri ng turismo, ng tourism at ng iba pang uri ng mga tourist, ng mga tao, no, na pumupunta sa ating mga tourist spot. Okay? Number three, explain the scope of the hospitality industry. May papaliwanag kung ano yung saklaw o sakop ng hospitality industry. No? So I know every one of you, you might have an idea kung ano yung hospitality and tourism. But malalaman natin yan, we can dig deeper on that idea as we go on with our topic, okay? Let's go over. So let's have activity. Now, love your own place and identify pictures of tourist spots in the Philippines. Okay, now ating mo nang alamin kung ano yung mga tourist spots na alam natin, no? Magpapakita ako ng mga pictures kung anong mga tourist spots yan. Okay, saan kaya yan? Yan. No, nakita natin mga ano yan, mga palay na nasa bukirin. Sino kaya ang makasagot? Yes, very good. Yan ay nasa Benguet, no? Nasa Cordillera region. Yan yung pinakasikat, one of the seven wonders of the ancient times. Yan ang Hagdan-Hagdang Palayan or Rice Terraces. Very good. Okay. Next, yan. Very famous yan because of its perfect cone, no?
Only in the Philippines. Ano kaya yan? Yes, saan kaya yan? Very good. Yan ay nasa Albay po. No? Yan ang ating bulkang Mayon. Okay, that is very famous because of its perfect cone. No? Talagang ganyan ang shape niya. Okay. Now, so, okay, so let's have our activity muna. No? Ito. One, your name. Okay, magsulat ng iyong pangalan sa inyong notebook, sa inyong mga activity note. Okay, next, places where you like to go. Ano yung mga lugar na gusto ninyong puntahan? Now, I will check that. Okay, and also, people whom you like to be with in your travel. Sino yung mga gusto mong makasama kapag ikaw ay nagta-travel o gusto mong pumunta sa mga tourist spot? Sino kaya ang gusto mong makasama? Okay. And your target travel date. Kailan? No, sa tingin ninyo, ang iyong gusto maging date or araw ng iyong pag-travel. Again, so I hope everybody should have that on their activity notebook. I-check ko yan. No? Una, ilagay, isulat ang iyong pangalan. Halimbawa, okay, halimbawa ako, no? John Cesar Buyo. Okay. Yan, sulat yung pangalan. Dito yung pangalan ko. Sulat yan sa notebook ninyo. And then, places where you like to go. Okay, I would like to go to Japan. No. I like to go to Surigao. And like to go to Siargao. Okay. So, these are the 3 places that I would like to go. Yan, yan. O, nandyan. Japan, Surigao, Siargao. Yan. Yan. Now, okay. Now, number 3. Okay, number 3. People whom you like to be with in your travel. Sino yung gustong mo makasama kapag ikaw mag-travel? Siyempre, gusto ko ang mga loved ones ko, no? Yun. Okay, yung family. Yan, loved ones. Okay. And your target date, so gusto ko on number 4, December. Okay, December 25, 2026. Okay, gusto ko mag-travel on December 25, 2026. Ngayong taon na to. So, ilagay yan sa iyong notebook. So, I hope everybody, kapag nagbalik na yung face-to-face class natin, so, I am expecting na makikita ko yan sa inyong mga notebook. Okay? Okay, let's go. Let's proceed. Meron pa pala. Number 5, realistic plans to achieve your travel goal. Ano yung mga pwedeng magiging paraan, yung mga ways, magagandang plano para matupad yung travel mo. So, lagay ko dito, number 5, mag-save ako ng money. Save money. Okay, no? Okay, so magsisave ako ng money. So, ito yung 5 gagawin ko. Una, lagay ko yung pangalan. Pangalawa, yung mga places na gusto mong puntahan o yung mga lugar na gusto mong puntahan. At pangatlo, sino yung mga taong gusto mong makasama sa iyong pag-travel. And then pang-apat, yung target date o kailan nyo ang planong mag-travel. And then pang-5, ano yung mga plano nyo para naman ma-achieve natin o ma-achieve mo yung plano mong mag-travel. Okay? So I'm expecting that on your notebook on next meeting, ha? Okay, let's proceed now. Okay, ito. Ngayon, ito nakasulat sa baba, no? Sa taas ng iyong notebook. Yan sila. No, ngayon, itong nandito sa harapan, I am number 1. No? I love to visit, number 2. During my trip, I hope to be with, number 3. I plan to travel on, number 4. And number 5 is to make my dream a reality. I will. Okay, number 5. So again, ito yung nakalagay dito na. So, nasa baba nito sa inyong mga notebook isulat I am. Number 1. Yung may blank dyan, isulat yung pangalan mo.
Number 1, isulat yung number 1 dito, pangalan. I love to visit number 2. I love to visit to Siargao. Lang dyan, pamili ka lang dyan. And then, number 3, during my trip, I hope to be with, okay, nang nakalagay ko dito is loved ones. Ilagay ko dyan loved ones. And number 4, I plan to travel on December 25, 2026. Yan, okay? And also number 5, to make my dream a reality, I will save money. Okay, kung babasahin natin yan ulit, my travel goal, I am John Cesar Buyo. I love to visit to Siargao. No? During my trip, I hope to be with loved ones. I plan to travel on December 25, 2026. And to make my travel a reality, I will save money. So, I am expecting that, ha? Nandiyan na yun sa yung mga notebook ninyo pag-check o pagbalik natin. Okay? Yan. Again, reminder, the most beautiful in this world is, of course, the world itself. No? Kung ang pinakamaganda na ang pinakamaganda dito sa mundo ay ang mundo mismo. Yung mundo mismo yung pinakamaganda. No? Kasi lahat ng mga natagpuan nating magaganda sa mundong ito, makikita natin sa mundo. Mismo, ang mundo ay ang pinakamagandang lugar, pinakamagandang uh, nagawa ng Panginoon. No? And that is according to Wallace Stevens. Okay, so before we proceed with the topic, let's have a vocabulary, no? Okay. Now, the hospitality and tourism, so ito daw, hospitality and tourism, yung dalawang yan, na sector na yan, this is a vast sector, napakalawak ng sector na ito, that includes all the economic activities that directly or indirectly contribute to or depend upon travel and tourism. So sabi dito, ang ibig sabihin ng hospitality and tourism is ang napakalawak na sektor na kung saan kasali dito yung economic activities, yung mga pagta-travel, pagbibili ng mga pasalubong, pagbibisita ng mga ganda. So that is an economic activity kasi halimbawa, dito sa Palimbang, we have our MVR, yung Mountain View Resort. No, may mga bisita tayong from Libak, from Kalamansig, from Maitom na pumupunta dito just to see kung ano kaganda yung MVR. Now, kapag nandito sila, bumibili sila ng mga pagkain, bumibili sila ng mga pasalubong nila, pag-uwi nila, halimbawa ng mga pasalubong na binibili nila, yung mga damit, yung mga pagkain na nandito sa Palimbang, no? And that is an economic activity kasi nagkakaroon ng paglabas ng pera at pagpasok ng pera. Yung mga bisita natin, sila ay naglalabas ng pera kasi bumibili sila. Ngayon naman, yung kanang binibilhan naman, nagkakaroon ng pagpasok ng pera kasi nakaka-acquire sila ng pera because of those payment o mga bayad na binibigay ng ating mga bisita. No? That is an economic activity. There is a buying and selling, no? There is may papasok na pera at may lumalabas na pera. Okay, that is what we call economic activities, no? Natutulungan yung mga kasamahan natin dito sa Palimbang kasi na yung mga nagtitinda, natutulungan sila because of hospitality and tourism. Now, tourism, again, is the act and process of spending time away from home for recreation, relaxation, and pleasure while using the commercial provisions of services. So, ang tourism daw, ito ay isang proseso na kung saan nagbibigay oras, nag-spend ka ng time na hindi doon sa tahanan ninyo, kundi sa labas ng tahanan ninyo, pumupunta kayo sa mga lugar na magaganda. Halimbawa, pumupunta kayo sa ano yung pinakamasikat dyan sa may Tupi, sa may South Cotabato, yun, Euphoria. So, you go out from your home, umalis kayo sa tahanan ninyo, and pumunta kayo sa isang lugar na kung saan naging masaya kayo, nag-relax kayo, nagkaroon kayo ng kasiyahan. No? So, that is what we call tourism. Okay? So, pupunta ka sa mga magagandang lugar, and na-enjoy kayo, and then para kayong reyna at hari doon kasi nagsiserve sila sa inyo. No? Kaya lang, you have to pay. Merong economic activity doon. Nagbabayad kayo, and then binibigyan naman kayo ng mga
services. Okay, that is what we call tourism. Okay, I hope na naintindihan nating lahat. Now let's go to hospitality. Ano naman ang ibig sabihin ng hospitality? So basahin daw natin lahat. Okay, I will give you time to read. Okay, very good, no? Hospitality is the activity or business of providing services to guests in hotels, restaurants, bars, and other areas where people go to eat or relax, no? So, ito ay isang activity na or isang ng activity ng isang negosyo na kung saan binibigyan tayo ng mga services. Halimbawa nito, yung mga hotel, di ba kapag pumunta tayo sa mga hotel, all we have to do is higa lang, maghintay ng pagkain, tawag kung magpa-deliver ng pagkain, no? Nakaka-relax talaga. Yung iba nga, pumupunta sa mga restaurant na kung saan, kumakain sila ng mga masasarap na pagkain and you just only have to, ay, ito ang gusto ko, just order and then maghintay lang and then yung mga tao na nasa kusina ng restaurant, sila yung nagpe-prepare and upo lang tayo doon and we are just waiting for the food to be served and that is no hospitality. Kasi sino nakatry sa inyo yan ng mga ganong mga activity? Yan, o meron tayong mga nakatry dito. Okay, very good. Okay? Now, accommodation. Ano ibig sabihin naman accommodation? Again, accommodation is the act of providing what is needed or desired for convenience to guests. So, ibig sabihin, yung pagbibigay ng mga kinakailangan natin, halimbawa, kinakailangan natin ng mga towel, ng mga kumot para makatulog tayo ng mahimbing, para makapagligo tayo. Binibigay yan sa atin ng mga hotels, ng mga uh, resort, no? Para we will feel convenient. And that is what we call accommodation, no? So halimbawa, binibigyan tayo ng towel, binibigyan ng glass of water, binibigyan tayo ng mga tsinelas para gamitin natin while we are staying in a certain place, no? Okay. Now, travel, ito naman. Travel is to move or transfer from one place to another for an important purpose. So, travel yung pag-alis natin sa isang lugar para pumunta sa isang lugar dahil meron tayong napaka-importanting bagay na layunin. So, halimbawa ako, every Saturday I travel from Palimbang, no? Dito sa school or dito sa bahay namin. And then every Saturday morning nagka-travel ako papunta ng Isulan because meron akong purpose doon which is yung pag-aaral ko. Nag-aaral din naman ako sa SKSU Isulan campus. No, that is what we call travel. You are moving from one place to another because of important purpose. Okay. Okay, let's go to tourism. Why do people travel? Bakit kaya ang mga tao ay nagta-travel o bumabiyahe? So many would answer for business. So ang iba, somehow, yung iba, ang naging reason nila because of study. O gusto nilang mag-aral sa Maynila. Gusto nilang mag-aral sa Cebu, sa Davao, sa Jensan, no? Also, mag-business, no? Magkaroon ng business, no? Trabaho. Some other is for leisure. Okay, gusto lang magliwaliw, gustong mag-relax, gustong hindi ma-bored, no? How about you? Ano sa inyo? Bakit kayo nagta-travel? Mhm. Okay, yan. So, yan. Valid naman yan yung mga reason ninyo kung bakit gusto niyo mag-travel. Pero, I hope na kung mag-travel kayo, may purpose. No? Hindi lang kayo mag-travel lang. Okay? Now, there are types and forms of tourism. Meron daw mga types and forms of tourism. Okay? Una, based on the point of origin. Okay, kung saan daw nagmula, no? Kung saan nagsimula. Okay, so we have domestic tourism. Ang domestic tourism naman nangyayari kapag ikaw ay nagta-travel within the country lang.
no? Halimbawa, ikaw ay galing sa Palimbang, gusto mong magpunta doon sa Cebu, gusto mong punta sa Maynila, sa Tagaytay, sa Baguio. Okay, that is what we call domestic tourism, which is nangyayari lamang dito sa loob ng ating bansa, no? Sabi nga dyan, happens when residents travel within their country of residence. So, this is more difficult to measure than the other kind of other kind because there are really currency, language, or visa implications, no? Sabi nila, medyo mahirap na ito to measure sa economic activity natin kasi dito lang sa loob ng bansa natin, nandito lang yung nakikinabang lang yung mga katulad din natin mga Pilipino. So what we call what domestic tourism mean is that it happens when resident dito lang sa loob ng within the country. Okay? Pangalawa naman, international tourism. So ito yung dalawang uri ng tourism. We have domestic tourism, which is nangyayari lamang sa pagtra-travel sa loob ng ating bansa, and we have international tourism, which is involves travel outside the country of residence, where currency, language, and visa are to be considered. No, kasi totoo naman, diba? If we are traveling outside the country, kagaya ng Japan or kagaya ng China, so sometimes, ay, makakaintindi kaya sila ng Tagalog, makakaintindi kaya sila ng dialect ng Muslim, makakaintindi kaya sila ng Bisaya. No, we have to consider that also. And then yung pera natin naman ay hindi naman natatanggap doon. We also have to exchange that money. Nagkakaroon ng foreign exchange para yung pera natin, i-convert natin sa pera nila para yun yung gagastuhin natin kasi nandoon tayo sa kanilang bansa. Okay, so that is international tourism. Pagta-travel outside sa labas ng bansa. Okay? No. Meron din naman, okay. Now, meron din naman travel. Yung kanina may dalawang tourism yon, no? Una, domestic and international. Ngayon naman, let's go to travel arrangement. So, ano yung mga travel arrangement na meron sa tourism, no? Una, inclusive tour. Ang inclusive tour is a travel where several components like accommodation, fare, food, and amenities are purchased together in one price is paid. So, ibig sabihin, lahat ng iyong pagkain, lahat ng iyong matutuluyan, lahat ng iyong mga pamasahe, lahat ng sasakyan is bayad lahat. All you have to do is punta ka na lang doon kung saan yung meeting place para doon sa sasakyan ninyo. So wala ka nang poproblemahin. Everything is being paid. Everything is paid. So that is what we call inclusive. Kaya nga inclusive, kasali na lahat. No? Kapag nagtutour ka. So wala ka nang poproblemahin. Kaya lang, sa mga inclusive tour, meron kang mga kasama na hindi mo kilala. I think it is the best opportunity to have or to make friends. No? At least nakakaroon ka ng mga kaibigan na outside sa lugar ninyo. Okay? That is that is a good opportunity to make friends with other people. Okay? Now, let's go to independent travel. Ito naman independent travel, ikaw na kung saan lahat ng pagkain, kailangan mong ikaw magbayad. Lahat ng matutulugan mo, ikaw din ang magbabayad. Lahat ng mga destinasyon na gusto mong puntahan, ikaw din ang magbabayad. Ticket mo sa eroplano, ikaw ang magbabayad. So, ibig sabihin, lahat is ikaw yung magbayad. No? Yan. So, that is independent travel. Okay. So, di ba may pagkakaiba ang dalawa? Yung kanina, yung inclusive, wala ka nang babayaran. Magbayad ka lang ng isang bayaran lang, lahat na doon kasali na. Ngayon naman, pag sakay mo ng bus, magpliti ka. Sakay mo na ng tricycle, magpliti ka. So, hindi pa kasali doon. So, that is, I think for me, this is independent travel is somehow magastos. Kaya lang, mas maganda din yan kasi if ikaw ay hindi sanay sa maraming tao, mas okay din yan kasi ikaw lang mag-isa. No? Now, let's go to tailor-made travel. Ang tailor-made travel naman ito ay combination ng inclusive and independent travel. So, halimbawa, kasali ka na sa inclusive travel, ibig sabihin bayad na lahat, no? Ngayon, may gusto kang bilhin na pasalubong kasi hindi naman yung kasali doon.
sa inclusive kasi hindi naman kasali kasi that is your personal choice na magbili ng mga pasalubong. So, you have to pay also. So, nagkaroon ng dalawa, combination of inclusive and independent travel. Okay? That is what we call the tailor-made travel. Now, based on the purpose of travel, okay? Meron tayong mga purpose ng travel. Ano kaya sa palagay niyo? Ano yung mga iba't ibang purpose ng travel? Do you have any idea? Mhm. Okay, yes, no. Now, ating tingnan ko ano yung mga purpose of travel. Number one, leisure and recreation. Ito talaga yung pinakaunang purpose. Kasi bakit naman tayo magta-travel? Sometimes we really have to mag-enjoy, mag-relax, no? Maging masaya sa pati pag-travel, pagbibisita ng mga magaganda, and then meron naman tayong pang post sa Facebook. Okay? Yan. So, yan yung isang unang purpose ng travel. Leisure and recreation. Number one. Number two, we have study travel. Okay? Nang minsan yung iba, bumabiyahe, umaalis ng bansa para doon mag-aral sa Europe, sa Japan, sa China. Okay? Includes visiting another place or country to learn or apply skills learned inside the classroom in a different environment. So, yon. So, sa iba sa inyo, if may pera kayo, talagang may spare kayo na pera, you can go outside the country to study. Kung gusto niyo mag-aral sa Harvard or even sa Oxford, mga mahal yan na school, or kahit sa ano lang, sa mga university outside the country, no? Okay, para maka-learn naman kayo ng iba't ibang learning doon sa kanila ng skills. Okay, study travel din. Next, we have health tourism. Okay, yung minsan, sino nakakilala kay Miss Chris Aquino? Okay, si Miss Aquino usually nagta-travel siya nagta-travel siya for a purpose of his medication for health purposes. Kasi nagkaroon siya ng sakit na yung mga doktor sa ibang bansa ay bihasa doon sa paggamot ng kanyang sakit. So, minsan nagta-travel din tayo. Halimbawa, yung mga parents natin or yung mga kamag-anak natin na mga medyo may sakit and then nandun sa USA, may pera naman sila, why not? Magpa-travel tayo for health purposes, no? Yan. Para mapagaling tayo doon, hindi naman sa ibig sabihin na hindi magagaling yung mga doktor natin dito. But it is better to talagang let's look for the best for our health. And sometimes we travel because for health purposes, and that is what we call health tourism. Okay? Business and professional tourism. So yung iba naman nagta-travel because for business. May mga negosyo, may mga supplier na binibisita, nagmi-meeting sila doon outside sa country or sa Thailand, no? That is for business and professional tourism. Okay? Okay. Again, ano nga yun ulit? Yung mga dalawang uri ng um, travel arrangement, no? Ano yun yung dalawang travel tourism? Number one, we have the domestic tourism and international tourism. Ang domestic, dito lamang sa loob ng within the country, bumabiyahe ka within the country, and the international is outside the country, sa ibang bansa na. No? So, meron tayong mga travel arrangement. Ano yon? We have inclusive tour. We also have independent tour. We have the tailor-made na kung saan combination of independent and inclusive tour. No? Yan sila. Meron din tayong purpose of travel, no? Okay, meron tayong purpose of travel. We have health purpose or health tourism. Meron tayong study travel. No? Meron tayong for business, and then we also have the most common leisure and recreation. Yun sila. No? Actually, while you are watching this video, you can also stop. No? Pwede nyo stop and gusto nyo mag-copy because I will check that in your notebook next meeting for additional points. Okay, let's go now. Here, speak your truth. Okay? Why do people travel? Bakit kaya? Bakit kaya nagta-travel yung mga tao? Mhm. Oh, yes, very good, no? Yes, tama.
Okay, nagta-travel yung mga tao kasi gusto nilang mag-enjoy. Gusto nilang makita ang ibang bahagi din ng Pilipinas. Gusto nilang makita, maranasan yun ang kagandahan ng Pilipinas. Yan. And what are the positive and negative impacts of the pandemic on the tourism industry? Di ba? Yan. So, malaki talaga ang naging impact ng pandemic sa atin during that time. So, ang nangyari ngayon, maraming mga resort ang nalugi at nagsara. Maraming mga hotel ang nabankrupt at nagsara because of that pandemic. Kasi wala namang pumupunta kasi bawal nga lumabas. No? However, ang nagiging positive din na nangyari dito is nagkaroon ng mga ibang platform. No, kagaya ng so dati hindi pa tayo nagpapa-deliver ng Grab Food, hindi tayo nagpapa-deliver sa Grab Food or sa Food Panda pero ngayon meron na. So those are the positive impact, no, yung mga nangyayari. And also nalaman natin na pwede mag-order online, no? Pwede na palang mag-order online, magpa-book ng schedule online. Yan. So, dati yung mga gumagawa lang yan is yung mga travel agents. Ngayon, you can also do that yourself. Okay? And how can you help in the promotion of domestic tourism? Paano daw kayo nakakatulong sa pag-promote ng inyong halimbawa dito sa atin? We have domestic tourism. We have the Midol Island and we have also the MBR Resort. So how could you help to promote those? Of course, we have our social media account. So every time you visit doon, you can try to mag-post kayo, promote kayo using online. Yan, i-post niyo sa inyong mga account sa Facebook. That is one way of helping promote our domestic tourism here in Palimbang. Even yung ano natin, munisipyo natin, 'di ba? Manisan ka Palimbang, you can take pictures, uh, you can take a lot of pictures doon sa side wall or sa wall. Ano yung tawag nila doon? Sa sea wall pala. 'Yon. And then post it online and some people will, ano kayo, bakit maganda dito, ano kaya meron sa Palimbang? And then some people would decide to travel and to see what Palimbang can offer. Okay? Okay, now. So aside doon sa yung ganito kanina, okay, we also have the top 10 destination. So in your notebook sa baba, list down your top 10 destination in your notebook and place must be specific. So okay, so dalawa yung activity yung gagawin ninyo. Una, yung my travel goal. So sulat ng number 1, yung mga pangalan kanina, yung na-explain ko kanina sa first part of the video. And then next na activity ninyo, so dalawa yung activity ninyo. Our second activity is you have to list down the top 10 destinations na gusto ninyo. Ano yung mga gusto niyo magiging destination? You can search on Google para malaman nyo kung ano yung mga destination na gusto nyong puntahan. Okay? So you will have your 2 activity. Okay? Okay, so I hope everybody may nalaman kayo for this day. So let's have a recap muna. Okay, alam natin kung anong ibig sabihin na ng hospitality and tourism, yung accommodation, yung travel, ano ibang mga ibig sabihin yan. Anong mga iba't ibang uri ng travel according to point of origin, saan nanggaling. Yan, meron tayo yan. No, yung domestic and international. Meron dito yung mga reasons for travel. We have health, we have study reason, study purpose. We also have leisure and recreation at marami pang iba. So I hope everybody you have learned for this topic. So again, I hope when magbalik na tayo ng klase, you have your 2 activity. The first one ito, and then the second one ito namang yung top 10 destinations. So I hope everybody makita niyo ang video na ito and you watch and you mag-copy na rin kayo para sa yung notebook, okay? Okay, so that's it for today and I hope you have a wonderful day ahead. Okay, thank you so much for listening and for watching and bye for now. So tomorrow or later tonight, I will send the second topic for Yellow Bell. No? So yung ibang section kasi na-send ko na yung dalawang topic natin. So for tonight, I will send another topic para pag-aralan ninyo while we are still in modular activity or modular modality of learning. Okay, so thank you so much for listening and for watching. Goodbye for now. Bye-bye.